Kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Kasi dito sa mundong ginagalawan mo, madaming pagsubok ang darating sa buhay mo. Kaya lagi mong tatandaan, pagsubok lang yan at malalampasan mo yan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ayaw aminin ni Piero. Nakaarawan niya ngayong araw. Nalaman ko lang na birthday pala niya ngayon. Kasi naman, habang wala si Piero sa bahay, may tumatawag sa telepono niya. Hindi niya kasi dinala yung telepono niya. Kaya sinagot ko kahit bagong gising ako. At aba, ang bumungad sa akin, "Happy birthday anak." At dahil wala si Piero, ako ang nakipag-usap sa telepono. Nagulat ang papa at mama niya nung malamang ako yung batang kalaro ni Piero dati. At ang sabi pa nila, malapit na din daw silang umuwi. Pero huwag ko daw sasabihin kay Piero. Kaya edo, matapos ko silang makausap, sabi nila sa akin, samahan ko daw muna si Piero habang wala sila. At ang sabi pa nila, sabik na daw silang makita din ako. Kasi ang liit ko pa daw dati. Kaya matapos kong makausap ang papa at mama niya, hinintay ko si Piero. At nung dumating siya, ayaw pang sabihin na birthday niya. Ay nako, itinatago pa ang kaarawan niya. Alam ko na. At dahil kaarawan ni Piero, ako na nagluto ng mga pinamili niya. Alam ko nang gagawin sa mga nakita kong sangkap. Kaya habang nanonood si Piero, sumasayaw-sayaw pa ako ng sexy. Malambot kasi ang katawan ko. Pwede nga ako macho dancer eh. Ethan, ano ba yung ginagawa mo? Ang halay masyado. Bakit ba gumigiling-giling ka dyan sa harapan ng niluluto mo? Saan mo ba gusto, Piero? Sa harapan mo. Pika ako tapos eto. Lumapit ako sa harapan ni Piero at sinayawan ko siya. Ano ba, Ethan? Ang halay. Umayos ka nga. Ang init-init na nga. Tapos ang gaslaw-gaslaw mo pa. Ang arte mo naman, Piero. Ikaw na nga ang sinasayawan ko, ayaw mo pa. Ewan sa'yo, Ethan. Bahala ka nga dyan. Tawagin mo na lang ako kapag nakaluto ka na. Wika ni Piero na eto. Iniwan ako sa kusina. Pumasok siya sa silid niya. At nang silipin ko, aba, natutulog ata. Nakapikit eh. Siguro sobrang aga niyang nagising. Kaya naman habang nagluluto ako, tumawag na ako sa kakilala ko na gumagawa ng cake at lobo. At eto, nagbigay na ako ng address kung saan dadalahin. Gugulatin ko talaga si Piero sa kaarawan niya. Ayaw pa talagang aminin. Ay nako. At dahil kaarawan niya, kahit anong hilingin ni Piero ibibigay ko. Promise. Kahit anong hilingin niya bukal sa kalooban kong ihahain sa kanya. Pero, teka. Tatapusin ko muna itong niluluto ko. Nagluluto kasi ako ngayon ng kaldereta at yung manok naman
Binabad ko na sa mga pampalasa. Ipiprito ko na lang. At sa paglipas ng mga oras, eto na. Tapos ko nang lutuin lahat. Kaya naman, dinala ko na sa labas yung mga niluto ko. Inayos ko sa lamesa na nasa ilalim ng puno. At si Piero eto. Tinawag ko na halatang kakagising lang. Nasa harapan ng salamin eh. Tapos, nagtatanggal ng muta. Piero, tara na, kakain na. Susunod na ako, Ethan. Anong susunod? Hindi pwede. Wika ko kaya naman. Eto, binuhat ko na si Piero at wala na siyang nagawa. Dinala ko kaagad siya sa labas, sa ilalim ng puno. Tabo, parang galit po. Oh, anong nangyari, Piero? Okay ka lang baga? Kain na, masarap yan. Ethan, next time nga, huwag kang sobrang kulit. Okay, sige. Wika ko naman habang masaya lang. At eto, ipinaglagay ko pa siya ng kanin at ulam sa plato niya. Piero, kapag pala nag-birthday ka, anong gusto mong regalo? Kasi kahit anong hilingin mo eh, ibibigay ko talaga sa'yo. Kahit virginity ko. Uy, Ethan, umayos ka nga. Tsaka, seryoso ba? Virgin ka pa? Aba, oo naman, Piero. Di pa nakapasok sa kahit santo. Ikaw pa nga lang nakahawak dito. Ethan, alam mo, hindi ako naniniwala. Pero sige, sabi mo eh. Tsaka, masarap tong niluto mo, nagustuhan ko. Piero, may mas masarap pa dyan. Pero mamaya ko na iaahain sa'yo. Special kasi yun eh. Ethan, ano yan? Baka kalokohan lang ha. Huwag mong sisirain ang araw ko. Piero naman, bakit ko naman gagawin yun? Alam mo, tapusin na natin yung pagkain. Tapos, anong gusto mong gawin natin? Ethan, wala naman akong gustong gawin. Ang init kasi sa labas. Tapos sa loob ng bahay, mainit din. Dito na lang tayo sa duyan? Okay, sige. Wika ako. Kaya naman, matapos makakain, andito lang kami sa duyan. Kasama lang namin si Taka na natutulog sa damuhan sa ilalim ng duyan. At sana, dumating na yung cake at lobo na in-order ko. Kasi sigurado magugulat si Piero kapag dumating na yun. Akala niya ata di ko malalaman. Buti na lang at nakausap ko ang papa at mama niya. At saka, mamaya ko na lang sasabihin na uuwi na din dito ang papa at mama niya. Kaya ito, kwentuhan lang. At yung bagong bombilya sa wakas, naikabit na. Kaya naman siguradong maliwanag na dito sa labas mamaya. Piero, gusto mo ng kape? Teka lang, magtitimpla ako. Ethan, ang init ng panahon. Ikaw na lang. Ay nako, ang arte ni Piero. Ano kung mainit ang panahon? Pero, sana dumating na yung cake at lobo. At mamayang gabi, may gagawin kami ni Piero na kahit ayaw niya, dapat gawin namin. Matutuloy na talaga to. Promise. At wala nang makakapigil sa amin.